pinagtutuunan na dapat mo gawin. No? Tulad na lang halimbawa mga kapatid. Kasi kung bakit nabanggit ito, merong ibang pananampalataya na nagsasabi na kilalanin mo lang o tanggapin mo lang ng buong puso sa iyong puso ang ating Panginoong Kristo, ligtas ka na. Ngayon mga kapatid, meron akong babasahin sa inyo isang talata dito po sa Santiago 2:17 hanggang 18. Ganito po ang nasusundan. Gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa, ay patay sa kanyang sarili. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya, iwalay sa mga gawa, at ako, sa pamamagitan ng aking mga gawa, ay pakikipat sa iyo ang aking pananampalataya. Dito mga kapatid, malinaw na mali ang kanilang paniniwala. Ibig sabihin mga kapatid, hindi porke kampan ng ating katayuan, hirang ng Diyos. Hindi porke hinihira ka na ng Diyos, ligtas ka na. Kailangan kakitaan ka ng gawa. Nakuha po natin. Kailangan kakitaan po tayo ng gawa. No? Ngayon, ano ang ipinag-utos ng Diyos na gagawin ng kanyang hirang upang makamtan ang buhay na walang hanggan? Dito po sa Tito, ganito po ang nasusulat. Tito 2:1 hanggang 7. Medyo mahaba po. Dos, uno hanggang ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Kristo Jesus. Sensya na po, medyo malabong mata. Dito. Timoteo ko rin nabasa ko. Ngunit magsalita ka ng mga bagay na nauukol sa aral ng magaling. Na ang matatandang lalaki ay maging mapagpigil, mahusay, mahinahon ang pag-iisip, magagaling sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis. Ito isa pong sabihin natin na kategorya na dapat makita sa isang matandang lalaki na hinirang ng ating Panginoon Diyos. Dalawa, na gayon din naman, o gayon din ang matatandang babae ay maging magalang sa kanyang kilos, hindi palabintangin, ni paalitin man sa maraming alak, mga guro ng kabutihan, bilang isang matandang babae. Upang kanyang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mga pakahinahon, mga pakalinis, mga pakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kanyang asawa upang huwag napastanganin ang salita ng Diyos. Iaral mo rin naman sa mga bagong tao na sila'y mga pakahinahon ng pag-iisip. Sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang puliran, sa mabubuting gawa, at sa iyong aral ay ipakikilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan. Ayon sa ating binasa mga kapatid, kailangan pakilala o maipakilala mo bilang isang puliran o puliran sa mga mabubuting gawa. No? Hindi limit sa ating kapanahonan mga kapatid. Ngayon, ano nakikita natin sa mga matatanda ngayon? Minsan may makikita ka, araw ba ng pinandaan, sinasabi ng mga nakakabata, hindi ba? No? Papalalaki, mapababae. No? Kaya sa mga palabas, anong sinasabi? Ang nakikita ng mga bata ay nagiging tama. Paano lang yun mga kapatid? Kaya sa ating kapanahonan, Pagkakamali ko pagkakamali ng mga matatanda ay nagiging mabuti o tama sa paningin ng mga bata. Kaya ano nangyayari?
nangyayari sa atin sa panahon ngayon. So, mga kapatid, hindi ba kagulo? Yan mga kapatid, ang ilan sa mga pinag-uutos ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa, dito po sa Santiago 1:4, meron pa po sila sabi tulad po nito. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. No? Kailangan magkaroon tayo ng sakdal na gawa. Oo, alam natin mga kapatid, hindi din sa ating kaalaman. No? Na ang hirap, laging sa Tagalog yung laptop, kumbaga parang takambal, no? Ang kapagkapighatian, no? Laging naandyan yan. Kaya kailangan sa ating katayuan, mga kapatid, kailangan ang lagi tayong uliran, sumusunod, no? Dahil ang lahat ng ating mga pagtitiis, meron naman yan, kumbaga sa larangan ng palaruan, meron ka namang regalo o makakamtan na corona, no? Ngayon, ano pa ang sinasabi dito sa Pedro 2:20? Pedro 2:20. Unang Pedro. Sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y mga kakasala at kayo'y ginatampal ay inyong tanggapin na may pagtitiis. No? Ayon sa nabasa, kung ikaw ay gumagawa ng mayroong pagkakasala at kayo'y tinatampal na sa inyong ay inyong tatanggapin na may pagtitiis. Kung ating titingnan, okay lang dahil sa iyong pagkakasala. Pero, no? Ngunit, kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. No? Gumagawa ka ng mabuti. Pagkatapos, anong sinasabi? Gumagawa ka ng mabuti at kayo'y nagbabata. Nagbabata, ano po, iba pang pagtitiis, di ba? Pagtitiis ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang dapat makita sa atin. Ngayon mga kapatid, mula kanina, binabanggit natin, no, sa pinag-aaralan natin, magkakilalang uliran sa mabuting gawa, no, magkaroon ng sakdal na gawa, gumawa ng mabuti at magbata. Puro may gawa, di ba? Ngayon, paano natin sasabihin? Natanggapin mo lang si Kristo, maluwag sa iyong puso, o buo sa iyong puso, ligtas ka na. Ayon sa ating pinag-aaralan mula kanina, kailangan ang kakitaan ka ng gawa. Yan mga kapatid, isang pag-aaral na sa atin. Yan po. Ngayon, Roma 5:5. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalaman ang kapighatian at gumagawa ng katyagaan. At ang katyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso at sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinigay sa atin, no? Kung tayo man mga kapatid dumadaan o nakakaranas ng mga kapatiyan at hindi naman lingid sa ating kaalaman na yan talagang sangkap sa ating pananampalataya, kailangan lamang natin ang pagtitiis at kailangan na tayo may mga gagalang. Banda dito sa ilalim ng ating pag-aaralan, makikita natin kung bakit kung nasabi tayo pa dapat pang magalak samantalang tayo. Pag sinabi nagtitiis, anong nasa sa isip natin? Nandiyan ang paghihirap. Bakit pa tayo kailangan mga gagalak kung dumaranas tayo ng kahirapan? Dito po sa ilalim ng ating pag-aaralan, makikita po natin kung bakit po nasabi ang mga bagay na yan. Ngayon, papaano mapagsitibay
ang pananampalataya